Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. Ayan. And happy first anniversary po sa ating lahat. So ayan. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aawitan, tayo po muna ay manandali ang manalangin. Let's pray. Ama namin banal at tapos taas ng sumalangit. Maraming salamat po sa mga araw na ito na kami po inyong iningatan at wala po nangyaring masama. Pinapasalamatan din po namin na patuloy niyo po kami binibigyan ng mga blessings and good health. At ngayon po ay nandito pa rin po kami sa inyong harapan, nagpupurit nagpapasalamat. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po namin mga nagawang kasalanan. Sa isip man sa at sa gawa, lima po tihag. Dadalangin po namin ang mga papunta pa lamang po. Ingatan niyo po sila. At kaya na rin po kami na nandito, Panginoon, na ibigyan niyo po kami ng katalinuhan, kaisipan, kalaman, upang may maintindihan po kami sa aming mga mapapakinggang mga mensahe po. At ito lang po sa matiling sa pangalan ni Jesus. Amen. For our first song, let's sing Wake the Song. Let's sing, "'Tis so sweet to trust in Jesus." So sweet to trust
simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him all. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust in Lord. Glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. Unknown and Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him on and on. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust in Lord. Para po sa ating pagsisimula, atin pong awitin ang To God Be the Glory. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo'y po lumuhod para sa ating panalangin. Let's pray. Almighty Father, we thank you and praise you for this day. Help us to all people to good health and keep unto you. Bless us this
Sabbath this day. Thank you for all blessing and thank you for all the mighty word. In Jesus we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath po. Happy first anniversary po. Tayo po ay nagdiriwang ngayong Sabado na ating first anniversary. Ang tema po natin ay Building on a Firm Foundation. So last year, November 18, 2023, tayo po ay na-recognize na as a company church. So, purihin po ang Panginoon dahil bagong pagtitipon to siya, bagong bahay sambahan, pero na-organize kaagad tayo as company church. Ang programa po natin ngayon ay special dahil tayo po ay ngayon may dinaraos sa special event. Tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ni Sister Eliza Mascardo. Opening prayer po ni Sister Kay Piloton. Then, welcome remarks po ng inyong lingkod, Sister Alchin Mascardo. Pagkatapos po nito ay magkakaroon tayo ng roll call. Nandiyan na ba ang inyong mga members ng inyong family? Kompleto na ba sila lahat? Kompleto na ba ang inyong mga kasama sa pamilya? Sige. Unahin natin ang family Mascardo. Wait lang po pala. Pag tinawag ko yung name nyo, ang family name nyo ay, sasabihin nyo po ay, Amen. Okay po? Sige, unahin po natin ang Mascardo family. Next po natin ang Sidugin family. Amen. Ang Ranes family. Ayan. Lagade family. Wala pa po ang Lagade family. Parang nakita ko si Ate Bing kanina. Lagade family, wala pa po. Mantala family. Palmone family. Aclon family. Villanesa family. Yan, maaga po yan sila dito. Ang Peloton family. Sige. Salazar family, nandito na po ba? Amen. Bagapos po, ang ating Mother Church, ang Central Siksikan. Nandito na po ba ang Central Siksikan? Amen ulit kay Arnold. Ayan po. Then, ang ating panauhin po ngayon, ang ating publishing director at ang kanyang family, familiar family po. Amen. Welcome po, Pastor, sa Rampano Adventist Church, sa inyong family. At pagkatapos ko po, ay magkakaroon po tayo ng musical offering na pagkakalob po sa atin ng ating dalawang binatilyo, si Brother Junjun at si Brother Tad. Pagkatapos po nito ay mission spotlight ng video. Then magkakaroon po tayo ng video presentations ng lahat po ng event na nangyari po dito sa Rampano Church. And after po nun ay musical offering. After ng musical offering ay church history po ni Brother Jun Mascardo. And after po nun ay promotional talk ni Brother Arnold Villanesa. Then tayo po ay darako na sa ating collection of offering and lesson review. Tayo po ay patuloy sa ating pagpuri sa Panginoon. Bago po ako uupo, atin pong basahin muna ang sa may Philippians 4 verse 4. Ito po ang sinasabi kung nandiyan po ang inyong mga Biblia. Open po natin ating mga Bible. Philippians 4 verse 4 sa wikang Ingles. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Tayo po ay magpuno ng kagalakan sa ating puso ngayong araw ng Sabado at magpuno po tayo ng ating pasasalamat sa ating Panginoon sa buong isang taon po na nagdaan sa ating iglesia. Muli po, happy Sabbath po sa ating lahat at magandang umaga.
mission report. An evil encounter. Adiv, an Adventist living in Alaska, decided to visit Luza's home for a missionary visit. Luza, only 15 and pregnant, lived with her parents. As Adiv entered the house, he immediately sensed a heavy and unsettling atmosphere. At one point, Luza, her parents, and Adiv were sitting together, but suddenly the family went into a different room, leaving Adiv alone in the living room. Something was wrong. Moments later, blasphemous screams erupted from behind the door. Luza was possessed. Adiv started praying. Luza's father came out and asked Adiv to join them in the room and pray. Though nervous, Adiv agreed. Inside, Luza was lying on the floor, screaming uncontrollably. Adiv knelt by the door and prayed while her parents outside began singing, "Yes, Jesus loves me." Luza quieted, weeping, and in a normal voice, she called for her father's help. Her father told her that she needed to call on Jesus for help, but soon Luza started screaming again. Adiv read from the Bible, but Luza, still possessed, struck the Bible, knocking it to the floor. Adiv calmly picked it up and kept reading. With a different voice, Luza cried out, "I hate that book! I hate that book!" The spiritual battle in the room continued for another 90 minutes until finally the evil spirit left Luza. Luza was exhausted, and Adiv left that day knowing the reality of the great cosmic conflict. Adiv now prays with all his heart for the eternal gospel to be proclaimed throughout Alaska. Alaska has over 200 Native communities, yet only 11 have an Adventist congregation. This quarter, your mission offerings will help establish a new congregation in Bethel, Alaska. Let's be generous with our offerings. Tayo po ay darako na sa picture presentations po ng mga nagdaang events po ng Rampana Church.
Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong na i-capture po yung mga events natin nitong isang taon. Ano lang po yan, noong nakaraang taon lang yan, November 18, nag-start yung collection sa ano. Pero marami na tayong memories sa church na to. Marami na tayong mga bondings and outreach. Kung napapansin niyo po, marami tayong outreach na napakita. At mas maraming mga youth ang active dito sa ating church. Purihin po ang Panginoon dahil aktibo po ang ating mga kabataan. Tayo po ay patuloy sa ating pagsamba. Bigay ko po ang pagkakataon kay Brother Jun Mascardo para po sa church history.
Good morning, happy Sabat mga kapatid. Purihin ang Diyos na tayo ay narito ngayon at nakarating tayo sa another year ng ating pagsisikap para magkaroon tayo ng pulungan dito sa Rampano. Welcome po Ma'am Canosa and kaniyang family at sa ating mga kapatid at ang ating ama ng ating publishing, si Pastor Job Paviliar, kasamang kaniyang pamilya. Purihin ang Panginoon na tayo ay narito ngayon at naging patuloy din ang ating church. Actually, ang church na ito ay ang history ng pag-umpisa sa church na ito ay ito'y panukala ng pinadala ng Panginoon. Ang sabi ng isa sa mga pinadala ng Panginoon dito, bago daw siya mamatay, ay meron siyang maipatayo na church. Amen? Natupad ang kaniyang aim. Sila po ay ginamit ng Diyos upang magkaroon tayo ng building sa lugar na ito. Noong 2013, 2014, ang mga kulpultor ay nagkanbas dito. Ito ay Palos Gravel. Sa unahan ay may mga Bible study kami doon, mga kulpultor. At ang isa sa mga hindi ko sukat akalain na meron palang nakaabang na pulungan at naging church na ngayon. Noong September, nag-umpisa muli ang ating pangangaral dito. 2022. Namit namin si Mr. and Mrs. Romeo Sinogen and Ma'am Mercy. Sila po ay nariyan lang pala ang kanilang bahay. At ang unang pag-meet namin ay isa si Ma'am Mercy na mga subscriber ng mga aklat. Nag-deliver kami, siguro naaalala ito ni Ma'am Mercy, doon sa school. Kasama ko Sister Edith. Kumuha siya ng isang set ng Alpha and Omega. At naalala siguro niya na dinadalangin ko nga magkaroon din. Ay sabi niya, ang bahay namin ay nandyan lang sa Rampano. Tinitingnan ko ang Rampano mga kapatid, napaka talaga. Hindi talaga mapaniwalaan na ito ay magkaroon ng semento dito. Grabe ka alikabok ito dito. Mga bahay dyan, grabe pa. Mga maliliit. So, ang panukala ng Diyos, hindi natin masukat. At ngayon ay nagkaroon tayo ng iglesia. At sa pangangaral ng ating mga kasamang misyonary, Brother Arnold, at nag-Bible study kami habang ito ay nire-repair. Kasi ang building na ito ay hindi ito plano para sa simbahan. Ito sana ay gawin nila ni Ma'am at ni Sir Romy ng school. Pero siguro plano ng Panginoon na during the time ay kami rin ay nagbalak din na pumunta sa Mindanao. Pero dahil sa gawain dito, nakita namin ang napakagandang potensyal na magkaroon ng church. Ayan ang nangangaral si Brother Arnold at na sinuportahan ng mga taga Central Church. At ito, naging building at ang unang nabaptize dito ay Palmoni family, yung naga-build dito ng ng simbahan. Sila ang nagpanday. Panday ito nila ni Sir. So, ang panukala ng Diyos na magkaroon ito ng church ay sa awa ng Panginoon. Narito tayo ngayon mga kapatid. Amen? Yan po.
isa sa mga nakarating na sa ibang bansa ang lugar na ito dahil tayo ay every Sabbath meron tayong live tayo. At ang lahat ng ating mga kapatiran doon sa ibang bansa ay tayo ay napanood. So, purihin ang Panginoon sa mga family nga narito ngayon at meron na tayong mga bagong mga nabinyagan. Ang iba dito ay wala sila nakarating. Ang iba ay narito rin. Itong mga Flores family, nandito sila. At ang nandito na rin ang Nanay Suling at si Sister Rebecca. Nandito na rin sila. Ito yung mga original na mga dito talaga sa unang binhi ng ating ginawang paglilingkod dito sa iglesia. So, salamat sa Panginoon na sila si Ma'am Mercy at Ma'am Sir Romy, ginamit sila ng Diyos upang patuloy na pagpalain ang iglesyang ito. Amen? Isang malaking himala na nagkaroon tayo ng iglesia na talagang walang problema, walang kaproblema-problema na itayo ang iglesyang ito sa tulong ng Diyos. At namit rin natin ang pamilyang Canusa, isa rin sa mga haligi ng iglesyang ito na talagang support sa iglesyang ito. Kaya nais ko sanang i-chat ko si Sir Ed, hindi nakarating. Sa Manila, ma'am. Salamat sila ni Sir Ed na sila ay patuloy din na support dito. At ang pamilyang Ranes, sila si Brother Ranes ay talagang pinagtagpo ng Panginoon na umalis na doon sa church ng Kaakbayan. At ang pamilyang Lagade, andito lang pala ang bahay nila. Kita mo ng mga pagpapala. Andito rin si Sister Yuli. Ang opisyal nilang tahanan talaga, nandyan lang. Yan ang mga panukala ng Panginoon. So, sa pamagitan ng ating mga misyonary, voluntary, mga kulpultor, salamat po. At ganoon din ang pamilya nga narito ngayon at sa ating butihing leader, si Brother Ronnie, na sila ay patuloy din nga talaga sa kanilang buhay para sa lugar na ito. So, salamat sa mga kapatiran at mga kabataan na sila ay unang masigasig talaga. Nadagdagan ang ating mga kabataan ngayon. So ito pa ay mas madagdagan pa sa tuloy-tuloy nating gawain sa lugar na ito. Salamat po at happy Sabbath sa inyong lahat. Sabat po mga kapatid. At welcome po Pastor Job. Naalala ko mga kapatid, noong district pastor pa si Pastor Job dito sa District B mga kapatid. Ito ata ang pastor na sa isang taon siguro pagka makapag-crusade, hindi namin mabilang. Kahit ang oras, sinasabi ko ito mga kapatid sapagkat sa atin ngayon ay pasasalamat sa Panginoon at ganon din yung topic natin patungkol po ito sa foundation. Kung paano nangyari ang church ng Rampano, kung paano tinugon ng mga kapatiran. At doon ho siguro tayo mga kapatid na
wala ho naman tayong inaangat na tao, kundi ang credit ay nasa Panginoon lahat. Sang-ayon po yan sa Matthew 25. No? So, natutuwa ako sapagkat nagbunga ang nais ng Panginoon at ang lahat ng puso ng mga nandirito ay bukas. Iba-iba ang tungkulin, iba-iba ang gawain, iba-iba ang ibinigay ng talent sa atin ng Panginoon, pero nagkakaisa tayo sa isang layunin. Amen po ba? Mayroon po akong basahin sa inyo sa aklat po ng ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, ang talata ay 13 hanggang 14, mga kapatid. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Verse 14, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming Ibanghilyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So no doubt, mga kapatid, lahat tayo ay tinawag sa Ibanghilyo ng Panginoon. So kaya nga po, sa unang pagkakataon, no, siguro ang foundation na tinatawag natin dito, mga kapatid, ang pinakamaganda ay yung relation natin sa Panginoon. Pangalawa, relation natin sa bawat kapatiran. Bonus na lang yung building na sinasabi natin. Bagamat kailangan din natin ng building, pero ang church, ang foundation na makita natin ay yung pagtutulungan ng bawat isa. Yun po yung idalangin natin sa Panginoon, mga kapatid, na sa unang anibersaryo na sa pagkatatag ng company, church, o tinatawag nating pagkaka-organize, mga kapatid, una. Pero, nabuo ho itong church na to, mga kapatid. Kung hindi ho ako nagkakamali, September, ito po, pagbukas, mga kapatid, ng The Search 2022. At ang nabinyagan po dito ay 22 precious souls. Yun po, no? At nagpatuloy po ang gawain at nagkaroon pa ng extension. Ang sabi nga namin sa mag-asawa ni Brother John, mag-asawang si Dogin, Sir, mayroon po tayong 22 souls. Ma'am, mayroon po tayong 22 souls. Ano po yung gagawin natin? Dahil bago ang church natin, kompleto na po yung upuan kasi mayroong nag-donate ng mga upuan. May tumulong na nag-donate sa upuan. Alam po nyo, concern kami ni na Brother John, concern tayo ang Central Siksikan Church kung paano palaguin ang iglesia, kung anong klaseng foundation yung itatayo. No? So, humingi ho kami ng konting background lang, mga kapatid. Humingi ho kami ng tulong, konting tulong. Kasi sayang yung 22 souls kung mapabayaan. Sayang yung church ng Rampano Church. No? 4 months, ang sabi namin sa mag-asawa, baka po pwedeng ituloy-tuloy natin yung pagba-Bible study. So nangyari po yun, 4 months. Hanggang sa dumami, hanggang dumating yung pagkakataon, mga kapatid, na ang pamilya Ranis, ang pamilya Sidugin, Flores, Mantala, halos lahat, mga kapatid, nagsama-sama para mapagpalago ang iglesia. At ang bunga ng pangangaral sa lugar na ito, mga kapatid, first batch po yon, Palmoni family, si Ma'am Rebecca Galve, halos marami yung iba nasa Central Siksikan. Yung iba, nandito po. So yun po ang foundation na ginawa ng Panginoon sa lugar na to, na hopefully, na ipanalangin natin, mga kapatid, na sa pamagitan ng Ibanghelyo ng Panginoon, makita-kita tayo, magtapat tayo, manampalataya tayo,
Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, nandito tayo. No, last mga kapatid. Mayroong hong dumating na message kasi before talaga na gumigising kami, ako especially, na tinitignan ko yung mga bagong news patungkol sa Spirit of Prophecy. Alam niyo mga kapatid, ibalik natin, may counterfeit kasi ang kaaway, ibalik ho natin kung ano ang mensahe ng mga aklat natin. Tandaan natin mga kapatid. Yung mga aklat natin, nakadesign talaga siya sa itong pangaral na to. Kunting-kunting panahon na lang mga kapatid. Sulitin natin ang panahon na ito. Mapapurok, mapabarangay, lahat sulitin natin. Palakasin natin yung care group natin, palakasin natin yung pamilya natin, mga kapatid. No? At yun lang po ang mensahe. Marami pa sana sabihin, pero this is promotional talk na makapagbigay lang ng konting promotion para sa church at patungkol din sa topic. Ang sabi nga ni Alchin, ano ba topic ko, Alchin, kasi nga niya lang binigay sa akin. Ang sabi niya, pasasalamat. Sabi ko, hindi ko naman tanggihan mga kapatid kasi masarap magkwento patungkol doon sa mensahe at credit ito sa Panginoon. Lahat ng ginagawa ho natin, wala tayo, kundi ang Panginoon lang. Happy Sabbath muli sa lahat. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng ating participants ngayong ating Sabbath School program. Darako na po tayo sa ating lesson review. Tayo po ay, as a whole na lang po, pangunahan po tayo ni Pastor Job sa ating lesson. At tayo rin po ay magko-collect muna ng offering. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng pumunta ng maaga para sa ating Sabbath School.